Mga kabayan, isiniwalat ni Nancy Gamo ang kanyang mga nalalaman tungkol sa buong pamilya ni suspended Mayor Alice Go. Si Nancy Gamo ay dating accountant na ng pamilya Go at ni Mayor Alice Go. Sa ginawang pagdinig sa Senado, sinabi ni Gamo na kilala niya ang buong pamilya ni Alice Go pati ang kanyang ama at ito ay isang pure Chinese. Kino nakilala mo si Alice Go nung 2012? Tama ba? 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yan? Para makabili siya ng property worth 12 million There sa is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Go? Yung tatay ni Alice Go? Never ho. Never? Never. Si Alice Go lang? Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, opo. Sige. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, tinanong at inungkat ni Senator Jingo Estrada dito kay Nancy Gamo kung sino ang totoong nanay ni Alice Go at kung ito ba ay isang Pilipino. Pero sagot ni Gamo kahit siya ay nagtataka dahil kung totoong Pilipino si Alice Go ay dapat ikwento at ipakilala man lang niya ang kanyang nanay at mga kapatid. Pero ni minsan ay hindi ito ginawa ni Alice Go. Kaya noon pa man ay tila kaduda-duda na ang mga galawan ni Mayor Alice Go kaugnay sa totoong status at pagkakakilanlan ng kanyang pamilya. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Go? Hindi ko masasabi na nanay. Hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung... Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati So, sa yung... pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? Kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O... Hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Eh, yung mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Samantala, tinanong din ni Senator Risa Ontiveros dito kay Nancy Gamo kung sino ang totoong nanay ni Mayor Alice Go. Sagot ni Gamo, si Winnie Lin ang asawa ng tatay ni Alice Go at posibleng ito rin ang nanay ni Mayor Go. Taliwas sa sinasabi ng alkalde na hindi niya kilala ang kanyang nanay maging itong si Winnie Lin. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression nyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya. Di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Buti na lang mas curious ang komite kaysa sa inyo or kaysa sa inaamin ninyong attitude nyo sa kanilang anim. Isa rin sa mga isiniwalat ni Nancy Gamo ay naging incorporator ang buong pamilya ni Mayor Alice Go, kasama na ang kanyang tatlong mga kapatid at mga magulang.
Taliwas ito sa mga naging pahayag ni Alice Go noong humarap siya sa Senado. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Go. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Go but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala So po. sino yung tinutukoy nyo under the family of Alice Go? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, tatlo, yung si Alice, si Sheila, tsaka si Simen Go, plus yung Gian at tsaka yung Liwani. Okay, so yung tatlong magkapatid at yung dalawang magulang nila. Yes. Alright po. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Go at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na teka bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang magiging daan at susi para mahalungkat ang totoong pagkatao at kontrobersyal na pamilya ni Mayor Alice Go. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So sa ating hearing ngayon, unahin ko munang itanong si Ms. Nancy Gamo. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, pwede nyo bang i-characterize sa komiteng ito, as best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo? Okay, si Miss Alice Go was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang POGO companies. Ngayon, Yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Go, hinandle nyo para sa kanya, pati yung dalawang POGO companies na binanggit nyo Yes, na. ma'am. Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Go? I left corporate work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now. Madam Chair, if I may, how Yes, did you SP get to Pro meet Tem. her? She was introduced by JP Samson. Who? JP Samson. Who is JP Samson? JP Samson is the nephew of my employer, Baliwag Lechon Manok, All right. the owner of the Baliwag Lechon Manok company. Who was Mayor Alice? Who was Alice then? Was she a mayor at Hindi the pa time? po, Not sir. yet. Hindi pa po, sir. Ano siya noong araw? I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang, noong time na yon meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat yun? I think so. As far as you know. Yes. Alright, salamat po, SP Pro Temp. Alright.
dun sa, yung binanggit po ninyong nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si JP Samson, siya po ay nasa AMLA report. Kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, so sabi nyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012, so about a dozen years ago, no? After 27 years sa private practice. And introduce nga po kayo sa isa't isa ni JP Samson. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no, Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinrocess nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Just like yung mga other companies na pre-process ko, all my details are there. Yung mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito? Yung Three Link, yung dalawang QJJ, Siopaw, Hongsheng, West Cars. Kasi, kaya ko po itinatanong kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB with Carlo Mateo. Quote, "Tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo-due diligence ako sa mga lupang binili niya before. Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares." Close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Guo ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, i-deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per project lang po, per services kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Pro Tem. How much are you being paid per project by Alice Go? Alice Go is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SEC is 20,000, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, 15,000, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Go is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Kano nakilala mo si Alice Go nung 2012? Tama ba, 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yan? Para makabili siya ng property worth 12 million There sa is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ? Embroidery Center. Naka ano sa Bamban yan lahat? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Zambales? Marilao, Saan? yung sa Yung farm. yung farm nasa Bamban. Alright. I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Berhen de los Remedios. So I don't know Bamban and Concepcion, but I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Go? Yung tatay ni Alice Go? Never ho. Never? Never. Si Alice Go lang? Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check?
Siyempre, opo. Sige. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Temp. So, Ms. Nancy, sabi nyo nga, per project basis, yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na kinonfirm nyo, kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito, and a few others that you've been mentioning sa pagsagot nyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayon yung sabihin na extensive yung engagement nyo kay Alice Guo, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo hindi continuous, pero mayat-maya. So, pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis dito sa at least kalahating dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Guo, hindi naman ho lahat yan operational. I understand, I remember there is the QJJ Meat Shop na yun ang nag-operate. So may mga branches yon sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plants, Slaughterhouse, group of companies, yung mga Siopaw Bulilit, those are not operational as far as I know. Na-process po yung yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka mga resibo up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ Meat Shop lang yung naging operational among the first 5 na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Guo. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Guo but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala So po. sino yung tinutukoy nyong under the family of Alice Guo? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, 3 yung si Alice, si Sheila, tsaka si Simen Go, plus yung Gian at saka yung Liwani. Okay, so yung 3 magkapatid at yung 2 magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Guo o yung pamilya ni Alice Guo ay nag-operational. So ano to, nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi siya yung may-ari, so I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Siya yung in charge ng operation, so hindi ko alam kung anong intent niya doon. So paano nyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Hindi talaga nag-operate kasi walang report, nothing. So base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions, nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon? Yes. Alright. Ngayon po, yung pong ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo Okay. sa DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Baofu Corporation? Wala pa ho yung BAUFO at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na draft ko sa kanya, it's about the sale of one farm wherein siya at saka yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos binenta sa isang tao. So yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po iyon? Mighty Suman Corporation. Mighty? Yes. Yun yung buong pangalan niya, Mighty lang. Mighty Swine Corporation. Mighty Swine, sorry. Okay. Okay, so yun po yung binenta ni na Alice Guo at ama niya sa isa pang tao.
Oh. Actually, syempre 5 incorporators yon. Dalawa, si Alice at saka yung father niya, yung major shareholders doon. And then, binenta sa isang tao, I don't remember the name, I have it on file. So, that's it. That's around the year 2015 or 2014. Now regarding dun sa sa diligence yung regarding sa property, may binibili siyang property dito sa Quezon City. But then na-process ko yung dokumento until makuha ko yung e-car sa BIR. But then nagkaroon ng problema sa titulo kasi yung may-ari parang hindi, basta may problema. So, up to that extent lang yung aking ginawa na trabaho. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Go at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly, na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung 3 pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng 2 companies na yan, yung Hongsheng at saka Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything, doon sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So, it's always a presumption of regularity, Your Honor. Sinong Miss Leila yon? Tauhan niya yan pero I don't know kung nasaan na po siya. Ano pong buong pangalan ni Miss Leila? Leila Masiklat or Tulio, Leila Masiklat? Yes. Ano pa yung isang apelidong binanggit nyo? Tulio. Masiklat Tulio. Yes. I don't know kung alin doon yung family name niya. So either Leila Masiklat or Leila Tulio. Yes. So kanina sinabi nyo na nagsimula kayo kay Alice Guo dahil ipinakilala kayo kayong dalawa ni JP Samson. And nabanggit nyo na nga po na bago itong pag-freelance work nyo, na marami-rami ang nagawa nyong freelance project para kay Alice Go, nagtrabaho kayo sa Baliwag. Okay? So, klaro na po sa amin iyon. Ngayon po, sa parehong interview nyo pong iyon sa DZBB kay Carlo Mateo, actually, nagkataon narinig ko po yun eh. And ang impression po talaga, yung dating nung pakikinig ko sa interview nyong iyon kay Carlo Mateo, parang kilalang kilala nyo si Mayor Alice. Sinabi nyo rin po doon na hindi niya nanay si Lin Wenyi dahil, and I quote, sabi nyo po doon sa interview, kung nanay niya siya, magiging proud siya na ipakilala. Sinabi nyo din po na tiyak kayo na lumaki siya sa farm. So, full of confidence. Full of confidence yung sinabi na, pwede namang sagutin kay Carlo Mateo, hindi ko alam. No? Wala kayong alam doon. Now, in light of the revelation so far, dito sa Senate hearing, pinangahawakan niyo pa po ba yung mga sinabi niyong iyon dun sa interview sa DCBB? Kaya ako nasabi naman po yun kasi may interaction ako, na-meet ko yung family niya, pag nagpapapirma ako ng incorporation paper, plus the fact na I can hear from yung mga trabahante niya sa sa farm yung kwento ng buhay ni Alice. So na-meet nyo yung family niya, pag nagpapapirma kayo sa kanila, tapos na-overhear nyo rin sa mga trabahante. So may trabahante sa farm, pero sabi nyo rin, may mga trabahante din siya sa opisina. So may opisina din po siya. Yes. Yung structure ng niya sa farm, may doon siya nakatira.
may mga empleyado rin siya doon. And yung office, nasa farm din ba yon or nasaan yung office? Doon din sa structure na yun. It's a two-story building. So, two-story building sa loob ng farm, Building doon or din yung office. structure, parang bahay siya, ganun. So, two-story. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Go? Hindi ko masasabi na nanay, hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung... Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati So, sa yung... pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? Kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yun. Kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O... Hindi niya pinakilala yun. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Yung mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Temp. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression nyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila, at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya. Di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Buti na lang mas curious ang komite kaysa sa inyo, or kaysa sa inaamin ninyong attitude nyo sa kanilang anim. Alright. Dinescribe nyo rin po siya, si Alice Guo, dun sa interview kay Carlo Mateo sa DZBB. Dinescribe nyo siya na mabait na bata, masipag, mabuting anak. Again, full confidence. So, matanong ko po sa inyo, meron po bang kahit sino man sa kampo ni Alice Guo na nag-reach out sa inyo para sabihin yung ganitong mga declaration sa public interviews? Kasi, at wala naman pong masama doon, kung sakali, kasi interview naman yon, di naman yon perjury. Curious lang talaga ako kung bakit ganun kayo ka parang buong loob mag-vouch sa karakter ni Alice Guo. Kasi yun po ang observation ko sa kanya. Ngayon, yung regarding sa interview, I have my telephone all around, so they can call me anytime. So it's a phone patch interview sa radio. I am in my house, sumasagot. And I wanted to clear also kung ano yung participation ko, bakit andun yung pangalan ko sa mga nababanggit sa Senado. May mga tao ba ni Alice Guo na kinontak din kayo, tumawag din sa phone nyo nung nasa bahay kayo at sinabing, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview Ay, kayo? hindi po. Wala po. Madam Chair? Yes, SP Pro Temp. Miss Nancy, sinabi ni Senator Risa kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon? Pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically, kung ano man yung ginawa niya, ako personally opinion ko, siya yun eh. Iba yung, siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Okay. Pero kung halimbawa, etong mga kagagawa niya lahat yun,
she has to answer for Okay. it. When did you last talk to her? Or have seen her in person? 2017. 2017 pa? Yes. 7 years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga Kahit sa telepono? yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo company. Tapos, yung sumunod, yung 2023, the second one. Pero yung So, hindi kayo personal- nakita during that time? No, no. Hindi Ano, kami telepono lang? Telepono lang. Ang nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya, it's a Christmas party. I was invited ng staff niya. When was na this? pumala. 2017. So, you haven't seen So I her don't know for kung 7 2017, years? 2018, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. O, so, nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sa sarili mo? Eh, sabi nga nila, big time naman pala yung, yung kliyente mo. Eh, sabi ko, siya lang yun. Ordinary yung kliyente ko lang yan. So, wala. Okay, thank you.